Ang storyang ito ay patungkol sa isang 20 anyos na lalaking namatay sa traffic accident at na-reincarnate bilang isang pulubing ulila na may kakaibang talento sa mahika. Nagsimula ang storya noong bata si Haruto nang paalis na siya sa kanyang syudad. Nangako siya sa kanyang kaibigan na ayaw mahiwalay sa kanyang magpakasal sila sa hinaharap. Ngunit nang siya ay tumungtong na sa baitang na high school, ay nakabalik siya sa kanyang syudad upang tumugon sa pangako. Ngunit mayroon na itong ibang kasintahan. Balik tayo ngayon sa hinaharap. Si Haruto ngayon ay nakasakay sa isang bus na nasangkot sa isang aksidente. Pagkamulat niya, ay napunta siya sa monarkiya ng Palasyo Beltrum taong 991. Siya ay na-reincarnate sa katawan ni Ryo, isang ulilang pulubi na nakatira sa isang squatter area or slum. Ngunit nasama sa kanya ang kanyang memoryang siya ay 20 anos na nanggaling sa ibang mundo. Pagkabalik ng mga tao na kumupkop kay Haruto, kasama ang bag na higit ang laki, nagsikain sila. Si Ryo ay kasalukuyang gutom na umaasang makakain, pero sinabihan lang siyang umalis dahil humahalo ang baho niya sa pagkain. Habang pumupulot ng tirang prutas sa labas, ay nagkakaroon siya ng krisis sa kanyang pagkatao dahil si Ryo at Haruto ay nananahan na sa iisang katawan. Sa gitna ng kanyang krisis sa pagkatao ay nagkaroon siya ng pagbabalik tanaw sa memorya ni Ryo. Siya pala ay nasa squatter area or slum dahil nais niyang maghiganti sa mga pumatay sa kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pag-alala ay lumapit sa kanya ang mga babaeng napakalilinis at halatang pinangak sa mataas na antas ng buhay. Siya ay agad pinandirihan dahil sa kanyang itsura at amoy. Sa gitna ng pandidiri ay tinanong siya kung may nakita ba siyang isang babae na kulay lilya ang buhok. Dagdag pa niyang ito'y kaedadan lamang ni Ryo. Patanong na sinabi habang nadidiri. Sa gitna ng mga mapanghusgang babae ay pumasok si Celia Claire at nilapitan si Ryo ng may kahinahunan. Humihingi siya ng tulong at information. Nabanggit ni Ryo na hindi sila maaring pumasok sa squatter area dahil sa antas ng kanilang pananamit. Ngunit sila ay nagmamadali, kaya gumamit na lamang si Celia ng mahika sa paraang paghahanap. Laking pagkagulat niya nang makita na ang isang ulilang pulubi ay nagtataglay ng makapal na antas ng mistikal na enerhiya. Sa madaling salita, maaari siyang gumamit ng mahika. Biniyayaan siya ng greater silver coins para sa kanyang information. Laking gulat niya nang bigla na lamang siyang sinaksak sa dibdib. Nagkataon ding ginawa niyang kwintas ang mga silver coins kaya ito ang nasaksak. Tinanggap na lamang ni Ryo ang kapalaran niya ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Ryo na tinanggap na ang kamatayan ay kinadagpo ng isang diwata. Sa segundo ng tagpo na ito ay natutunan ni Ryo ang sining ng mahika. Ang misteryosong lalaki ay agad na naalarma at gumamit ng enhancement na mahika. Ngunit pinutol lamang ni Ryo ang kamay nito ng walang atubili. Si Ryo ay napahinga ng malalim matapos makita na ang babae sa loob ng bag ay may buhok ng lilya, kagaya ng hinahanap ng mga babaeng nakatagpo niya kanina. Humingi siya ng agarang tulong, ngunit agad na himatay dahil sa mga bangkay sa kanyang paligid. Habang akbay ni Ryo ang nobelang Tila Prinsesa, ay nakasalubong niya ang mga malilinis na babae at inakusahan siyang dumukot sa taong nagngangalan palang Prinsesa Flora, ang prinsesa ng Palasyo Beltrum taong 991. Sa gitna ng argumento ay napilitan si Ryo na sumama sa palasyo na may akusa na siya ang dumukot sa prinsesa. Agaran namang inimbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Habang nasa palasyo si Ryo ay hindi ito tinigilang bugbugin ng vice-presidente ng Royal Guard ng palasyo at pilit na pinapaamin sa krimen na pagbihag sa prinsesa. Ilang oras ang lumpipas at nagising na ang prinsesa sa kanyang pagkahimbing. Agaran niyang inimbitahan ang lalaki na nagligtas sa kanya, ngunit laking gulat ng lahat. Dahil si Ryo ay pinahirapan ng todo at halos patay na dahil sa pagmamadaling aksyon ng vice-presidente ng Royal Guard. Laking gulat ng vice-presidente ng bangitin na si Ryo ang dahilan kung bakit buhay pa ang prinsesa. Napaalis siya ng mga kahihiyan. Nagising si Ryo pagkatapos pagalingin ni Celia. Gamit ang mahika, lubos ang pagkamangha ni Ryo nang malaman na si Celia pala ay estudyante ng paaralang nakatsentro sa pagtuturo at paggamit ng mahika. Ngunit siya ay mas lalong nagulat sa balita na ninanais ng hari na pasalaman siya sa pagligtas sa kanyang anak na prinsesa. Walang inaksaya na panahon si Ryo at agarang inaral ang pamamaraang pangpalasyo upang hindi mapahiya sa harapan ng hari.